Hello guys! Magandang araw at kumusta kayong lahat? It's me again. Balik vlog na naman tayo. Medyo matagal-tagal na rin ako na hindi nakapag-post nga ng video. Kaya ayan, na-miss kong mag-post. Kaya ayan, gumawa ako ng video. Ayan guys, medyo matagal-tagal na nga tong video na to. At ngayon ko pa lang talaga siyang ma-edit at malagyan ng voice over. May dumating nga pala ako na order guys. Ayan, na-umorder talaga ako na ito ngang stand phone. Dahil nga nasira na yung ibang mga stand phone ko. Ewan ko ba, mabilis lang talaga masira yung mga nabibili ko nga nalagay ng cellphone. Siguro, alam nyo naman, kapag bumibili ako, pinipili ko talaga yung mura kasi wala naman tayong ibang budget, 'di ba? At ayan guys, pagkatapos ko nga matignan yung dineliver sa akin na order ko, medyo kulang pa nga, pero hindi ko na lang siya ni-return sa seller dahil nga nagawa naman ng paraan. At ayan, lumabas nga ako, bumili nga ako ng may ulam namin, bumili lang ako guys ng gulay. Ito nga yung nakita ko guys, itong dahon ng gabi. At etong gulay na to guys, ay paborito talaga to ng papa ko. At syempre, paborito ko talaga din to. At yung gusto ko nga luto nito guys, ay yung paksiw. At bumili na rin ako ng talong at saka yung alugbati nga. Etong dahon ng gabi guys, sobrang tagal na nga ako na hindi nga nakakain nito. At habang naghihimay nga ako dyan sa mga gulay, nagpainit naman ako ng tubig kasi nga maglalauwi nga ako. Pagkatapos nung kumulo na nga guys, ayan, nilagay ko naman etong mga gulay dito nga sa pinakulo ko na tubig. Nung nailagay ko na nga etong mga gulay, tinakpan ko naman at aantayin ko nga lang siya na kumulo. Pagkatapos tinimplahan ko lang. At yung iba naman na dahon ng gabi guys, ginawa ko nga paksiw kasi paksiw talaga yung gusto ko ang luto nitong dahon ng gabi guys. At kapag nagluluto ka nga nito guys, hindi mo talaga pwede yung halu-haluin dahil nga kakatingayan. At ayan guys, naglagay rin ako ng konting toyo para naman kasi pagtikim ko kasi parang medyo matabang kaya naglagay na rin ako ng konting toyo. At pagkatapos naman namin kumain, ayan, hinatid na namin si Cheryl nga sa paaralan dahil si Cheryl guys, kasama kasi siya sa summer class at ilang araw lang naman summer class nila guys. Sa isang linggo, 3 beses lang sila pumapasok. At pagkatapos naman nung nahatid na nga namin si Cheryl, umuwi lang kami saglit sa bahay at nagbihis lang kami. Pagkatapos dumiretso na nga kami dito sa palengke dahil bibili nga kami ng lulutuin namin kasi kinabukasan nga ay darating nga yung sister-in-law ko. Kaya naghanda nga kami guys ng pagkain para na pagdating nila ay meron silang makain. Kasi alam ko sobrang na-miss na niya yung pagkain nga dito sa Pinas. Bumili lang kami nga dito guys yung pangsahog nga sa lulutuin ko na ulam. Pagkatapos bumili na nga rin kami netong pasayan or yung hipon. Pasayan kasi tawag sa Bisaya nito guys. Sa Tagalog, hipon ata yung tawag nga nito. Ayan, bumili kami ng 2 kilo dahil paborito nga to ng sister-in-law ko at ng anak niya. Syempre, paborito na rin namin dahil bihira lang talaga kami makabili nito guys. Kasi alam nyo naman yung presyo, sobrang mahal. Ayan, bumili na rin kami ng karning baboy, 5 kilo lang. Pagkatapos, umuwi na nga kami sa bahay. Pagdating naman namin sa bahay, ayan, tinignan ko na kaagad yung mga binili ko, baka merong naiwan. At ayan guys, kompleto naman kaya nilabas ko na kaagad kasi hugasan ko pa nga sila. Ready ko kasi to guys kasi nga maaga darating yung sister-in-law ko kaya kailangan maaga talaga akong gigising at magluto nga. Kaya pagdating ko sa bahay, hugasan ko na kaagad yung mga nabili ko guys. Pagkatapos, binalatan ko na rin etong carrot tsaka patatas. Pagkatapos, yung iba pa nga para pag kinabukasan ay wala na sipin. Yung pagluluto lang talaga yung atupagin ko nga. Ayan yung karning baboy guys, minarinate ko na para kinabukasan ay lulutuin ko na nga lang siya. Masarap kasi guys kapag i-marinate mo nga yung karne kasi sobrang linamnam nga niya kapag na-marinate nga siya. At eto namang hipon, yan tinanggalan ko lang siya ng sungo, yung parang matulis guys sa bibig niya. Pagkatapos eto yung parang bukbuk niya. Ayan, pinagtatanggal ko lang guys at kinabukasan naman guys. Ayan, alas 5 ng umaga ako nagising kaya dali-dali talaga ako nagluto at doon na nga ako nagluto kina mama dahil nga naubusan na nga kami ng gasol. At ayan guys, ang inuna ko nga nilutuin, eto nga minudo pagkatapos itong homba. At etong humba guys, medyo naalatan ko nga siya sa pagtimpla pero okay lang dahil masarap pa rin naman. Ayan, nung naluto ko na nga etong minudo, dali-dali nga akong nilipat dito sa lagayan kasi isusunod ko pa nga lutuin guys yung gulay na chop suey pagkatapos yung hipon nga na nabili ko. At ako lang yung nagluto nga talaga guys at sobrang kinabahan pa nga ako dyan, baka naman mapalpak yung pagluto ko. At in fairness, hindi ako expert sa pagluluto guys pero masarap naman yung pagluto ko dyan sa pagkatimpla ko nga dyan kasi sila mama kasi guys, kasi silang nagsundo dun sa airport guys kaya ako lang yung nagluto. Pagkatapos ko nga naluto guys, ay nilagay ko na kaagad sa lamesa para maarin yung mga niluto ko guys. Ayan yung homba, pagkatapos nodo, at saka eto ngang pasayan or yung hipo, etong gulay na chop suey. At syempre hindi mawala yung Filipino kanin is life, di ba, Cheris? Ayan guys, natapos ko nga maluto guys, ay naligo na muna ako kasi nga ako sa pawis dyan. At bandang gabi naman, guys,
kukwentuhan lang kami nga dito. Sobrang na-miss nga namin yung isa't isa kasi medyo matagal kasi na hindi nga dito eto ang sister-in-law ko. Kaya ayun lang muna at yan lang muna guys for today's. Salamat po sa inyong panonood. God bless.